Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday din dear Luis Sol, happy birthday to you. Sabay-sabay naming kinantahan ang anak ko na kanina pa namamangha sa nakikita sa paligid. Nasa resort kasi kami ng mga Vadero family, dito ginanap ang party ni Sol. Dito napili ni Tuko na mag-birthday ang anak ko para ma-enjoy ng mga bata ang mga pag-games na gaganapin dahil sa malawak nila na garden. Kilala niya ang may-ari. Meron ding swimming pool at malapit sila sa dagat ang area, pero dahil mga bata ay hindi namin pinapayagan na maligo sa dagat lalo at malakas ang alon ngayon dahil may paparating na bagyo. Mabuti na lang at ngayong araw ay sakto lang ang panahon. Kaya panigurado ako na mag-enjoy ang mga kaklase ni Sol o anak ko kapag nagpapalaro na maya-maya. Happy birthday baby Sol. Binata na talaga ang inaanak ko. Pwede na magka-girlfriend. Ouch! Para saan yun? Kinurot ko sa tagiliran si Tuko dahil sa kung ano na naman ang sinasabi niya sa anak ko. Bata pa yan Jackson ha, sinasabi ko sa'yo, wag mong tinuturuan ang anak ko sa mga bagay na ganyan. Hayaan mo muna silang maging bata kaysa sa mga bagay na tinuturo o sinasabi mo, saad ko sa kanya habang nilagay niya ang regalo para maisol sa kabilang lamesa. Ito naman hindi na mabiro. Laging mainitin ang ulo, reklamo niya. Happy birthday, Sol. Sabay na bati ni na Claire, Bethy, Dino. Kanina pa dumating si Yana at Marie at naiabot na nila ang mga regalo kay Sol. Alam nila na may anak na ako at yun lang alam nila at naiintindihan naman nila ako kung hindi ko sasabihin sa kanila lahat. Salamat Tita Bethy and Tita Claire ganda and Tito Dino sa mga gift po. Oh my gosh, so cute naman itong batang ito. Simpleng polo at pants lang ay talaga namang bagay sa'yo. Saan ka ba pinaglihi at ang ganda naman ang lahi mong bata ka, nang gigigil na ani ni Yana na makalapit sa area namin. Salamat Mommy Marie, Mama Claire and Dada Dino, thank you po ganda Yana, pasalamat ng anak ko sa mga kaibigan ko sa mga regalo na natanggap niya. Hindi naman sa pilitan na magbigay and I really appreciate them. Sinuklay ko ang buhok niya at inayos ang kwelyo. Ninikian ko ang anak ko. Sino mag-aakala na makakabuo ako ng panganay sa kanya? Marahil kasalanan ko kung bakit nabuo ko si Sol. Masaya ba ang baby ng mama? Tanong ko sa kanya habang nakaupo ako sa silya at nasa gilid nakatayo ang anak ko na patuloy pa rin sa pagsusuklay ng buhok niya gamit ang daliri ko o di kaya pinupunasan ko siya ng malinis na tuwalya. Opo mama, sobrang saya ko po. Akala ko kasi simpleng kainan pag po sa birthday ko. Pero nandito po ang mga classmates and friends ko po. Kaya masaya po ako na nakakaligo lahat sa pool po. Thank you po, sabi ng anak ko na mas nagpalapad ng ngiti ko. Ang gaan sa pakiramdam na napawi lahat ng pagod mo dahil sa marunong tumanaw ng utang na loob si Sol. Mas masaya ang mama-anak kapag nakita kita na masaya at walang sakit sobrang saya na ni mama. Ikaw ang mundo ko kaya dapat maging mabait, matapang, mapagdasal ang nag-iisa kong mundo ngayon at hanggang pagtanda ay ikaw iyon anak. Kaya kahit anuman ang mangyari ay aalagaan at mamahalin ka ni Mama. I love you too. Just go back with your friends at kapag basa na ng pawis ang likod, puntahan mo ako para mabihisan kita okay, pero ang anak ko umiling lang. No need na po Mama, ako na po ang magbibihis sa sarili ko. I'm a big boy already. I can handle it, gustong bumagsak ang mga luha ko, pero pinigilan ko lang dahil special itong araw ng anak ko at ayokong makita niya na umiiyak ako. Such a good guy, sana lang kapag lumaki na ay mabait pa rin sana na bata. Sabad naman ni Marie na ngayon ay pareho naming pinagmamasdan ang mga bata na nagsasaya sa mga palaro ng ifi sa kinuha namin na nagka-cater. Ano, ayos ba? Maganda pala kapag ganito dahil less lang ang trabaho ko anak. Ninisiyan ko si Mama dahil totoo nga ang sinabi niya. Lahat ay bahala na ang nagka-cater sa lahat at may pa-games pa at kung anong ganap para sa children party. Nakakaaliw at ang mga bata ay tuwang-tuwa. Masayang sabi ni Mama. Hindi nga talaga ako nagkamali na magplano ng advance para sa anak ko. Pagkatapos ng ibang games ay kumakain na sila ngayon. Excuse me ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Hindi po namin pinapasok at baka po wala sa list ng invited nyo po, ani ng kuya guard na nakalapit na sa akin. Naitanong niyo po ang pangalan, kuya, tanong ko. Sina Mr. and Mr. Baltimore daw po ma'am. Anya ni kuya. Umiti ako at nagpasalamat.
Wala talaga akong taka sa mga mag-asawang Baltimore. Alam kasi nila na ngayon ang kaarawan ng anak ko. Nandito sila at masaya naman ako dahil sa wakas makilala na ni Soul ang kanyang lola at lolo. Lumabas ako ng venue para salubungin sila. Ang boss ko naman na anak nila ay may business meeting sa ibang bansa at Manila noon pang nakaraang linggo at dahil naka-leave ako ng 1 week kaya wala ako sa opisina ngayon. After nang nangyari sa amin ay wala yata akong lakas na loob para magpakita sa kanya. Tinetext niya lang ako na kung pwede kaming mag-usap ay sinasabi ko lang na busy ako o di kaya pinapatayan ko siya ng tawag. May pagbabanta pa na pupunta sa bahay namin pero sinabi ko sa chat na hindi pa rin ako magpapakita sa kanya kaya ayon umalis na nakabusangot yata ang mukha nun. Ano pa ba ang pag-usapan namin? Sasabihin niya na wala lang yun at kalimutan na naming dalawa? Kasi kung ganun nga ay susundin ko ang sinasabi niya. Hindi ako maghahabol sa kanya kahit ano ang mangyari. Talaga lang, Mika. Pagkarating ko sa labas ng gate ay bumungad sa akin ang dalawang magara na sasakyan na nakaparada sa parking area at nasa labas na ang bantay o driver ba ito. Yan po sila ma'am, pero hindi po namin pinapasok hanggat wala pong permiso nyo, ani ni Kuya Guard. Nagpasalamat ako at tinungo na ang sasakyan na kung saan ang mommy ni Ignacio naghihintay. Habang naglalakad ay binaba ng ginang ang salamin at kumakaway sa akin. Marahil nasa kabilang sasakyan ang asawa ni Mom, galing yata sa kani-kanilang trabaho, kaya nag-convoy na lang papunta dito. Pero ganun na lang ang pagkakunot ko ng noo na mahagip ko si Mr. Baltimore, nakatabi lang ang ginang sa loob ng kotse. Sino pala ang nasa kabilang kotse? Lumingon ako sa tinted na sasakyan na nasa likuran lang nila. Nasa labas lang ang driver pero. Hi darling. Tawag ni Mrs. Baltimore sa akin nang makababa na siya ng sasakyan habang tinulungan ng kanyang mister. Malapad akong umiti sa kanila, hello po. Maraming salamat po sa pagpunta sa kaarawan ng anak ko po. Pasok po, anyaya ko sa kanila. Ong, nasa loob na ang apo ko, tanong niya. Hindi ko alam kung matatandaan pa ba ng anak ko ang mag-asawa noong unang nagkita sila sa may building. Anong maging reaksyon ni Soul kapag nalaman niya na meron pa siyang ibang lolo at lola? Ilang taon ko ba namang itinago? Granny Pretty, nagulat ako na biglang sumulpot ang anak ko galing sa loob at tinawag na what? Granny. Don't say. Lumuhod ang ginang para magpantay at mayakap ang anak ko. Hello, apo ko. Happy birthday. You know what, have a lot of toys and books that I've brought only for you, give it dear grandson. Are you excited? Saad ng ginang na nakapagtataka naman sa akin. Sol, do you know her? Tanong ko sa mahinang boses ang anak ko. Bumaling siya sa akin at tumango. Opo mama, lagi po siyang pumupunta sa school namin at nagpakilala na sila daw po ang favorite lola at lolo ko. Nagtataka kong binalingan ang mag-asawa. Totoo po ba? Tanong ko sa mag-asawa na ngayon ay malapad ang mga ngiti na parang o hindi ang isasagot lalo na ang ginang. Oh. Yes, iha. Pasensya ka na iha, hindi lang namin ay ako pala mapigilan na ipakilala ang mga sarili namin sa kanya, kahit na hindi namin binanggit kung sino ang anak namin sa buhay niya. Sorry, galit ka ba? Tanong niya. Umiling ako na nakangiti sa kanya. Naiintindihan ko dahil bilang inaalam ko yung pakiramdam na katulad nila, kapag darating man ang panahon na magkaasawa si Soul, ay masasabi ko na gagawin ko rin ang ginawa niya sa anak ko. Ang sa akin lang ay hindi naman nasabi ni Soul ang tungkol sa ganyan o may pakiramdam na siya na tama nga ang pinapakita ng mag-asawa. Kailangan ko pa ring paalalahanin si Soul na hindi nakikipag-usap sa stranger dahil huwag naman sana. Ayokong maulit ang nangyari sa akin sa anak ko kung paano ako nagtiwala sa isang tao lalo at kakilala ko pa. Kahit maalala niya ang mag-asawa pero hindi pa rin mabuti na nagdesisyon na siya agad. Ayos lang naman po sa akin yun mom, pero hindi po ba natakot sa inyo ang anak ko? Tanong ko dahil baka mamaya yung anak ko ay nagwawala na ito na mailumapit sa kanya. Hindi naman, nagtataka lang. Pero sa tingin ko matalino ang anak mo iha. Alam niya ang tinutukoy namin sa kanya. Bulong ni Mommy Marinella. Anyway, may gift kami sa'yo apo. Come here, nasa kabilang kotse ang mga gift namin at sana magustuhan mo, tawag niya sa anak ko. Mika! Sino yan? Tinabingi ko ang ulo ko para makita ang tumawag sa akin.
Ang mag-asawa ay iginya si Sol patungo sa likod ng kotse para ibigay sa kanya ang mga regalo na hindi ko pa alam kung ano ang mga iyon. Nakatayo lang ako sa kabilang kotse na sinasakyan nila kanina. Mama, mga magulang po ng ama ni Sol. Ha? Nandito sila. Ibig sabihin. Umiling agad ako bago ipagpatuloy ni Mama ang sasabihin. Hindi po siya kasama dahil nasa ibang bansa po ngayon. Kahit na alam na po ng mag-asawa ay hindi naman po nila sinasabi sa anak nila na may anak na kami, paliwanag ko kay Mama. Ganun ba? Tawagin mo na at pumasok sa loob ng resort para makakain. Ihasaan ba namin pwede ilagay ang mga reg-u? Ikaw, bigla na lang akong nagulat dahil sa biglang pagtaas ng boses ng ina ko at ni Mrs. Baltimore habang nagtuturuan. Bruha ka, dito lang pala kita makikita. Gaga ka, nandito ka lang pala, makakaganti na rin ako sa'yo. Ang bilis ng pangyayari, at kung hindi lang inawat ni Mr. Baltimore ang kanyang asawa at hindi hinawakan ni Papa si Mama sa pulupulsuhan ngayon ay baka kanina pa nakasubsob ang mga mukha nila sa semento. Anong kaguluhan at bakit nagkaganito? Bitawan mo ako, gaganti lang ako. Nilalait ba naman ako ng bruhang iyan na pangit ako dati, nang gigigil na sabi ni Mom. Ganon din ang ginagawa ni Papa kay Mama na pinigilan ito para hindi pumunta sa gawin ng ina ni Ignacio. Ano to, may riyot na magaganap at inumpisahan nila. Gaga ka, bayaran mo ang utang mo sa akin na ilang dekada nang lumipas at hanggang ngayon wala ka pa ring inaabot sa akin. Gaga ka, nang gagalaiti naman na sabi ni Mama. Napahilot tuloy ako sa aking sentido at ganon din sina Papa at Mr. Baltimore. Wait lang. Nasa birthday celebration kami at bakit sila nakikipagbardagulan na dalawa? Mama! Mommy! Enough na po. Baka saan pahahantong ang pakikipag-away niyong dalawa. Remember, birthday po ito ng anak ko na ngayon naririnig pa niya na nakikipagtalo pa kayo, tapos kakakita niyo pa lang. Saway ko sa kanilang dalawa. Ano kaya ang nangyari sa kanila noong kapanahunan nila na ganito ang galit nila sa isa't isa? Sorry anak. Sorry dear, hingi ng paumanhin nilang dalawa at nagkatinginan at sabay irap sa kawalan. Napapailing na lang ako. Mga ito parang mga bata. Dahil nahimasmasa na ang dalawa, kahit may pagkakataon pa rin na nagtataluhan pa rin sila ay pinapasok pa rin namin sila sa loob ng venue. Dapat masayang okasyon ito at hindi tungkol sa kanilang pag-aaway na ilang taon na yatang dinadala nila sa dibdib at ganito sila kagalit sa isa't isa. Mas lalo akong nagulat kung ano ang mga pinamili ni Mrs. Baltimore, bisikleta, skateboard, may chessboard at mas marami ang mga libro. Naku! Saan ko ito ilalagay sa bahay namin? Pero dahil nandyan na ay wala na kaming magawa. Pinalipat ko na lang sa pick-up ni Tuko ang pwede ilagay doon na gamit, mabuti na lang at yun ang nahiram ni Tuko na sasakyan sa kanyang amo. Bumalik ako sa loob at naabutan si Mama na nagbibigay ng pagkain kay Mrs. Baltimore. Kahit nandito pa ako sa medyo malayo sa kanilang ay alam ko na nagtatalo pa rin ang dalawa. Masarap itong adobo, wag kang maarte dahil pangit ka pa rin naman kung magrereklamo ka pa dyan, sabi ni Mama. Aba, kung magsalita ito akala mo naman na maganda, tse. Hanggang iling na lang talaga ako sa kanila. Naging matiwasay at masaya ang birthday ni Sol. Nag-enjoy din siya sa mga iniregalo sa kanya ng mga ninong at ninang niya. Kahit ang bigay din sa kanya ng mama ni Ignacio ay napatalon siya sa sobrang saya. Maybe one of these days sasabihin ko na kay Ignacio na may anak kaming dalawa at ngayon pa lang ay kailangan ko nang ihanda ko na ang pwede maging mangyari sa pag-uusap naming dalawa. If ever man nakukunin niya si Sol ay ipaglaban ko ang anak ko. Kung hindi man niya matanggap ang anak ko ay hindi ko hahayaan na masaktan ang anak ko dahil lang sa kanyang ama. Araw ng pasukan ay pupunta na ako ng opisina. Sana man lang na hindi na muna siya pumasok sa trabaho. Dedetsets, pwede naman na magpahinga muna siya dahil pagod siya sa lahat kasi di ba galing siya ng ibang bansa. Wala naman siyang meeting this week kaya dapat hindi muna talaga siya papasok sa opisina. Pero mapaglaro nga naman ang tadhana dahil habang busy ako sa kakafile ng mga papeles ay biglang bumukas ang pinto at iniluwal siya. Hindi siya nag-iisa at may kasama siyang 3 lalaki. Hi miss, nice meeting you. Hoy, pumasok sa opisina ko at magsimula na ang meeting natin kaysa makipagharutan ka pa dyan, Eliscalde. Ani ni Ignacio sa kasamahan niya at agad ding kumaripas ng takbo papunta sa loob. Matalim at madilim itong tumingin sa gawi ko,
coffee for 4, at pagkatapos mong ihatid lumabas ka kaagad at wag makipaharutan hanggat office hour pa. Is that clear, Gomeza? Bigla akong nanlamig dahil sa boses niya na nagbabanta. Ano akala niya sa akin na papatulan ko isa sa kanila doon, gago ba siya? Galing ka lang sa ibang bansa para sa meeting talks, ganito ka pa umasta kang yelong mayaman na lalaki ka. Umirap ako sa kawalan pagkalabas ng office niya. Gre ang sungit, sabi ko sa sarili ko. Nagmamadali na akong pumunta sa counter para igawa na ng kape ang mga bisita niya at sa boss ko na malamig na naman ang ulo, kaya dapat nga siyang uminom ng mainit na kape para mahimasmasan siya. Kahit hindi naman mainit ang panahon ngayon dahil umuulan palagi nitong nakaraang araw pa, may pasok ang mga estudyante kasi hindi naman bagyo, minsan gabi umuulan. Ganon din kinabukasan, umuulan pa rin pero hindi naman malakas, dahil siguro rainy season na simula ngayong buwan kaya asahan na talaga na laging umuulan o papasok na bagyo sa Pilipinas. Tambak ang trabaho ko ngayon sa opisina, baka mamaya nito ay mag-overtime na naman ako nito. Wala si Yelo ngayon dahil may pupuntahan daw. Mas mabuti pa na ganyan na lagi siyang wala sa paningin ko dahil baka maalala ko lang ang nangyari sa amin na ngayon ay parang wala naman siyang pakialam. Talaga lang Mika o ikaw lang ang umiiwas kapag lalapitan ka niya? Nag-excuse ka kapag marinig mo na gusto kanyang kausapin. Unless kung tungkol ito sa trabaho. Kaya tingnan mo tuloy, tinambakan ka ng maraming files para maging busy ka sa araw na ito, nakakainis lang. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako umalis ng building para kumain, kundi kung ano na lang madukot sa bag ko. Swerte lang kung may baon ako na pang lunch, minsan naman kontento na ako kung may biscuits sa bag ko. Malamig ngayon kaya nagdala ako ng jacket, ganon din sa anak ko at mga kapatid ko kapag papasok sila sa paaralan para hindi sila malamigan, tanging music lang at ingay ng mga papel na pina-files ko ang maririnig sa opisina. Malapit na rin akong matapos. Tumunog ang cellphone ko at nagtataka na tumawag si Kimi na dapat text lang. Yes, baka gusto niya agad na mapansin ang text niya. Tiningnan ko ang cellphone ko pero walang text kaya sinagot ko na ang tawag. Uy, napatawag ka, wala ka na nam, hello maam. Si Miss Gomeza po ba ito? Tanong sa kabilang linya. Teacher. Yes po, sagot ko. Ay salamat naman. Maam, wag po kayong mabibigla ha, yung anak niyo po na si. What? Anong nangyari sa anak ko? Bigla yatang nanginginig ang katawan ko kahit hindi ko pa alam ang nangyari. Kasi maam, dinala po namin sa ospital dahil sobrang taas po ng lagnat niya kanina. Nakita ko kasi siyang parang matamlay at nakayuko lang ang ulo habang nagle-lecture ako. Anya na napasikip sa dibdib ko. Malakas naman siya kanina at hindi ko naman nakitaan na mainit ang anak ko. Dali-dali kong niligpit ang mga gamit at hindi ko na alam kung nadala ko ba lahat. Basta-basta ko na lang hinablot ang bag ko at diretso sa labas ng opisina. Sabi niyo po kanina na nasa ospital siya. Sino po nagdala sa kanya at saang ospital, miss? Tanong ko. Sinubukan ko pong ikarga si Sol papuntang klinik pero hindi ko masyadong mabuhat at mabuti na lang na may dumaan na lalaki na sa tingin ko po ay bisita kanina dito sa school. Nagsuggest po siya na dalhin na sa ospital, paliwanag ng teacher. Naiiyak na akong nagpara ng taxi. Pagkatapos kong sabihin sa driver ang address na sinabi ng teacher ni Sol ay agad akong napapikit. Ito ang ayaw ko sa lahat na malaman na may iniinda na sakit ang anak ko. Agad akong nagbayad sa taxi pagkarating sa ospital. Dali-dali akong bumaba at pagpasok sa loob ay agad akong nagtanong kung saan ang anak ko. Nasa emergency room pa raw ang anak ko kaya pumunta agad ako. Lakad-takbo ang ginawa ko at nang makarating agad ako kung saan ang emergency. Pero agad ding dahan-dahang naglakad ng matanto kung sino ang lalaking nakaupo sa labas ng emergency room at nakayukong nakasabunot sa kanyang ulo. Naramdaman niya yata ang presensya ko nang nakarating na ako malapit sa kanya. Nakatayo ako kung saan siya nakaupo at tiningala niya ako. Namumula ang mga mata na galing yata sa pag-iyak. Sa napapaos niya na boses. Luis Sol Gomeza is in Bison, right Mika? Napatakip ako sa aking bibig gamit ang likod ng aking palad. Ayokong umiyak sa harapan niya at sabihin ang totoo, wala akong lakas na loob. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Ilang buwan araw. Oras o segundo na pwede mong sabihin sa akin ang katotohanan Mika pero bakit ha? Halos everyday magkasama at magkalapit tayo. Bakit ni isang salita sa'yo na ang tinutukoy ko na anak mo
ay hindi pala ni kanino lang but it's for me. Sa akin, dugo ko ang nalalantay sa kanya. Ako yung tatay niya kahit ilang ulit mo man na idedeni sa akin. Naramdaman ko yun when held his hand habang nanginginig ang anak ko dahil sa lagnat. Nararamdaman ng puso ko na anak ko siya, Mika. Pero alam mo yung masakit sa lahat na wala man lang akong nagawa kanina sa kalagayan niya na nahihirapan dahil sa taas ng lagnat. Nanginginig ang buong katawan niya at nag-iba ang kulay ng bibig niya. Wala. Ang dami kong katanungan sa'yo, unfair mo sobra, excuse me lang sa inyong dalawa. Sabay kaming napalingon sa narinig namin na boses. Are you the guardian of, yes Dosi? Sabay kaming tumango sa doktor na naglalakad sa direksyon namin at sabay din kaming sumagot ni Ignacio. Ano po ang kalagayan ng anak namin? Kumusta na po siya, Dosi? Pwede na ba namin siyang maiuwi sa bahay? Tanong ni Ignacio sa doktor. Napabuntong hininga ang doktor. Alam niyo ba na may dengue ang anak niyo? Nadiagnose siya at kinakailangan niyang masalinan ang dugo. Sa lalong madaling panahon, namilog ang mga mata ko dahil sa sinabi ng doktor. Ako Dosi, sabay pa rin kaming nag-angat ng kamay na dalawa ni Ignacio. Ganun ba? Well, tingnan natin kung sino sa inyong dalawa ang kamatch ng dugo ng anak niyo at yun ang kukunan natin. Ani ng doktor bago nagpaalam na bumalik sa loob ng emergency room. Pinigilan ako ng doktor na pumasok dahil sa gusto ko nang makita ang anak ko na nasa loob ngayon, kaya wala akong magawa kundi ang maghintay sa labas ng emergency room. Napalingon ako kay Ignacio na ngayon may ka-text yata sa cellphone niya. Gusto ko siyang lapitan para kausapin pero sa umiigting niyang pangapalang alam mo na bawal siyang lapitan man lang o kausapin. Hinayaan ko muna siya dahil baka mas magalit pa ito sa akin. Maya-maya ay tinawag na kami ng doktor at ayon sa test ng dugo ay mas kamatch sila ni Ignacio at Saul. Kahit hindi ko man siya tingnan ay matalim itong nakatitig sa akin. Ano kayang nasa isip niya sa mga oras na ito? Ang tanging nagagawa lang namin ngayon ay maghintay ng resulta. Hanggang naging successful ang operation ng anak namin pero kailangan niya pa ring magpagaling sa hospital. Nasa private room dinala ang anak ko at walang ginagawa si Ignacio kundi ang laging nakabantay sa anak ko. Laging nasa tabi at kinakausap paminsan-minsan kahit hindi naman siya naririnig. Lagi siyang nagpapakilala sa kanyang sarili habang hinahawakan ang maliit na braso at daliri ni Saul. Naninikip ang dibdib ko sa mga natuklasan ko sa kanya. Pero dati naman ay kulang na lang ay papatayin niya ako sa kamay ng iba. Kung sa panahon na yun nasarado ang utak ko, at hindi gumagana ay baka wala na ako sa mundong ibabaw ngayon at anak naming dalawa na si Saul. Kagagaling ko lang sa labas para bumili ng pagkain. Wala yatang balak na umuwi muna sa kanila para magpalit ng damit. Natutulog lang na nakaupo sa silya habang nakayuko ang kalahating katawan sa gilid ng kama habang hawak niya ang kamay ni Saul. Oh and hey God! Biglang bumukas ang pinto at iniluwal si Mommy at Mama na magkahawak ang kamay at nang mapansin ko yun ay agad nilang binitawan at umirap sa isa't isa. Friends enemy lang ang peg ng dalawang ito. Unang lumipat si Mama kay Saul at ganun din ang ginawa ng Mommy ni Ignacio, pero hindi sila magkatabi kundi nasa magkabilaan sila na direksyon na kama pumunta. Kumusta na siya? Bakit may lagnat ang batang ito malusog naman siya nitong nakaraang na araw? Tanong ni Mama habang nakatingin sa apo niya. Pagaling ka na apo, may binili kami ng maraming food para sa'yo. Saka pa, may binili na si Lola Pretty at lolo mo ng bagong Rubik's Cube na iba't ibang design. Di ba gusto mo yun apo? Kaya pagaling ka na please, mangyak-ngiyak na sabi ni Mommy. Ikaw na bruha ka, ang dami na pala ang nabili mo, hindi na yun magkasya ang gamit sa bahay namin. Isinama mo pa ako sa lakad mo para lang tagahatak sa cart, na pinaglagyan mo ng kung ano-anong makikita sa mall mo. Hindi mo man lang ako binilhan na noon pa favorite ko ng kainin, sagutan ng dalawang nanay. Pasensya na kumair/best friend/and dear enemy, timing naman na tumawag si Ignacio sa akin na nasa ospital ang apo natin, kaya di ba nagmamadali tayong dalawa, next time bibili na talaga tayo. You know about this one Mommy, kunot noon na tanong ni Ignacio sa kanyang ina. Kaka-text ko lang sa'yo na may apo na kayo, pero the way you talk to Saul, parang ang tagal na kayong magkakilala. Bakit? Isa ka rin sa naglilihim sa akin o no kayo ni Daddy siguro Mommy, ano? Inilihim niyo ito lahat sa akin, hinanakit ni Ignacio. Tumahimik kang sperm cell ka, bakit ko naman sasabihin sa'yo kung hindi naman dapat ipagsabi?
Hindi ko alam kung anong meron sa inyong dalawa at bakit nagawa ni Mika na ilihim sa'yo ang tungkol sa anak niyo. Kaya kung may katanungan ka man ay wag ka sa akin magtanong. Well, yes, matagal-tagal na rin na alam namin na may apo na kami ng dad mo at ang dami ko ng clue sa iyong bata ka tungkol sa anak mo pero hindi mo pa rin gets, kaya wag mo akong taliman ng tingin gamit yung tiger mo na mata. Kung hindi rin kita pinilit na pumunta sa paaralan ay talagang hanggang ngayon, hindi mo pa rin makikita ang anak mo. Mahabang paliwanag ng mommy niya. Agad din namang inilipat ni Ignacio ang matalim niyang titig sa akin, kung saan ako nakatayo sa paanan ng higaan ng pasyente. Parang sinasabi niya na wala na akong ligtas dahil ako lang at wala nang iba para masagot ko ang mga katanungan niya. Mabuti na lang at naagapan, mahirap pa naman sa panahon ngayon dahil marami nga ang nagkakasakit ng ganyan dahil sa pabago-bago ng panahon, saad naman ni Mama. Pinagmasdan ko ang anak ko na mahimbing na natutulog ngayon pero sumasakit ang dibdib ko na makita siya na may dextrose sa kanyang kamay. Parang napakalaking failure ko ngayon dahil napabayaan ko ang anak ko. Umupo ako sa bakanting silya at baka mabuwal na ako sa kinatatayuan ko anytime. Para akong nahihilo pero ayokong ipakita sa kanila dahil ayokong sabihin nila na umuwi muna ako para magpahinga. Gusto ko na ako mismo ang makita ni Saul pagkagising niya. Umalis na muna sina Mama at Mommy pagkatapos magstay ng ilang oras sa pagbabantay sa kanilang apo, at dahil gabi na at hindi na rin allowed na maraming tauhan sa loob ng kwarto ng hospital. Babalik na lang sila kinabukasan at para magdala ng damit namin pareho. Naramdaman ko na may bumuhat sa akin at dinala ako sa sofa, dahil sa antok at pagod ay wala na akong lakas pa para idilat ang mga mata. Huling naramdaman ko na lang na may dumampi ng halik sa aking noo at labi. Mama! Mama! Anak, napabalikwas ako ng bangon dahil sa narinig ko na boses na Saul. Agad akong nagtaka kung bakit nandoon na ako sa sofa, nakahiga na nasa tabi naman ako ni Saul ang huling naalala ko. Binaliwala ko yun at agad na nilapitan si Saul na ngayon ay titig na titig sa kanyang ama. Baby! Mama! Tawag niya ulit habang si Ignacio ay parang hindi alam ang gagawin at nakatitig lang talaga sa kanyang anak. Ano yun, baby? Nagugutom ka na? Do you need water? Si. Opo siya, mama? We're the same ayes po, tanong ng anak ko habang hindi nila inalis pareho ang panitig sa bawat isa. Hinawakan ko ang isang kamay niya na walang karayom na nakatusok. Is a set, baby. I'm sorry kung ngayon ko lang sinabi sa'yo ang tungkol dito, magagalit ba ang baby ko, Gih? Tanong ko dahil gusto kong makasiguro. Hindi ko alam kung ano ang maramdaman kung magagalit ang anak ko dahil sa ginawang paglilihim tungkol sa kanyang ama. Umiti ako na umiling si Saul, hindi po ako magagalit mama because I love you po, hindi ko na mapigilan na kumawala ang butil ng luha sa mata ko. You're so sweet, Divay baby boy. Sorry kung ngayon ko lang sinabi ito sa'yo. May papa ka anak. Siya ang papa mo, si Papa Ignacio anak, sabi ko sa kanya sa mahinahon na boses. Tumango ulit ang anak ko at inilipat ang kanyang mga titig sa kanyang ama. Tumayo ako ng tuwid at binigyan sila ng pagkakataon na magkakilala sa isa't isa. Papa ko. Baby. Yes. It's me your papa. I'm your papa, anak, saad ni Ignacio sa paos na boses. Papa. May papa ako. Papa. Akala ko po wala akong papa eh. Bakit ngayon ka lang po? Matagal na po kitang gustong makita, Papa. Busy ka po sa work mo po, Papa, napanganga ako sa lumalabas sa bibig ni Saul. So, all this time laging nag-aasam ang anak ko ng isang ama. Napailing na lamang si Ignacio habang may matalim na tingin sa akin. Hindi ako umimik at tuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha ko. Niyakap niya ang kanyang anak kahit nakahiga pa ito. Don't worry anak, hindi ka naiiwan ng Papa. Hindi na tayo magkakalayo pa sa isa't isa. Jason, stop crying that big boy. I love always, Dad, sorry kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo. I'm really sorry anak, walang tigil niya sa pang-aalo sa kanyang anak na umiiyak ngayon. Binigyan ko silang dalawa na sila lang para magkausap, okay na si Saul at konting araw na lang uuwi na kami. Uuwi na kami? Saang bahay ba? Papayag kaya ang isang to na sa amin uwi si Saul? For sure hindi siya makakapayag. Umalis na muna ako para asikasuhin ang mga bayarin ng anak ko sa ospital.
Siya na ang nagpakain sa anak ko at nagbihis, halos wala na nga siyang oras para asikasuhin ang sarili niya dahil nakatuon lagi sa anak naming dalawa. Nandito rin kanina sina mama at mommy para bumisita, kasama na rin sina papa at daddy, at usual magkasama silang dalawang ginang na magkahawak ang mga kamay pero kung mapapansin naman namin ay agad-agad babawiin at magbabardagulan. Magsisimula na namang magkwento sa kanilang nakaraan. Napapailing na lang kaming lahat kahit kitang-kita naman na mag-best friend pa rin sila hanggang ngayon na maihalong twist. Wala ngayon si Tuko dahil nasa Paris ang loko. Kaya panay ang kumusta kay Sol dahil hindi naman daw siya agarang makakauwi. Excuse me, miss, paumanhin ko sa receptionist na naroon. Magbabayad po sana ako ng hospital bill ng anak ko. Ito po, inabot ko sa kanila ang record ng anak ko at kinuha naman nila ito at agad ding binalik sa akin habang nakangiti. Okay na po yan ma'am. Po. Hindi pa po ito nabayaran, nalilito kong tanong sa kanya. Okay na po miss, may copy na po kami niyan at yung asawa niyo po ang nagbayad. Kaso nagmamadali kaya iabot na lang namin sa inyo ang resibo ng bill, paliwanag ng receptionist at tumango na lamang ako at nagpasalamat. Wala na akong magagawa kundi kunin na ang mga resibo para maitago. Di bale na, sa kanya na lang ako magbabayad. Sa bahay kami uwi, sabi ko sa mahinahon na boses pero bigla na lang nang hina ang tuhod ko na madilim itong bumaling sa akin. Sa kondo kayo uwi ngayon dahil kinabukasan uwi tayo ng Negros dahil may handaan. So get ready. Pero hindi pa ako nakapagpaalam kina mama. I already did. Okay naman si mama at papa na sa akin muna kayo uwi. Nakausap ko na sila kahapon and they both agreed. Pero What? Anong pero? Baka gusto mo na ipaalala ko sa'yo kung bakit hanggang ngayon nagtatampo ako sa'yo Micaela, sobrang tagal na panahon na itinago mo siya sa akin. Kamuntikan mo nang gawing dekada ang pagtatago mo sa kanya sa akin ha, plano mo ba yun? Mahina pero may tampo sa boses niya. May rason ako kung bakit ko ginawa ang bagay na yan, sabi ko rin sa mariin na boses, para hindi magising ang anak naming natutulog. Then tell me kung ano ang rason mo at bakit nagawa mo sa akin ito. Dahil wala akong idea Mika. Sinubukan kong magkaayos tayo of what happened 2 years ago. Gusto kong lapitan ka at para humingi ng tawad dahil sa pagsigaw at pag-iwan sa'yo habang hinalikan ka ng kumag na yun. Pero anong ginawa mo? Ginamit mo pa ang cellphone ng kaibigan mo para sabihin sa akin sa text na maghiwalay na tayo ng lubusan dahil minsan hindi mo talaga ako minahal. Ano? Anong pinagsas, mama? Papa? Ayos lang po ba kayo? Bigla kaming lumingon ni Ignacio sa gawin ni Sol at agad naming nilapitan. Naman anak. Ano, nagugutom ka ba? May nararamdaman ka bang sakit sa katawan? Sunod-sunod na tanong ko habang sinusuklay ang buhok niya gamit ng mga daliri. Umiling ang anak ko at maya-maya ay bumalik ito sa pagkahiga at tinulungan ni Ignacio. Nagkunwari akong nagliligpit kahit wala namang liligpitin sa mga gamit namin dahil ayokong sinasalubong ang matalim niyang titig sa akin na kulang na lang ay ibalibag ako palabas ng kwarto. Matulog ka muna. Nilingon ko siya at nakatitig pala ito sa akin. Maya-maya ay inilipat niya ang paningin sa tiyan ko, kaya tuloy feeling ko nagsisiakyatan na naman ang mga dugo ko sa mukha dahil sa paghagod niya ng tingin sa katawan ko. Hindi ako nagugutom, ani ko sa paos na boses. Binalik niya ang mga mata sa akin at nagkakatitigan kami. Then sleep, sleep and sleep. Gigisingin na lang kita mamaya kapag malapit na ang sundo natin. Pero ikaw, I can't sleep anywhere Micaela at alam mo yun, saad niya at agad akong tumalikod sa kanya. Naman alam ko yon dahil may pinagsamahan tayo at may alam ako tungkol sa'yo kahit papano. Dahil sa sinabi niya ay hindi na ako nagdadalawang isip na humiga sa sofa na naroon at pinikit ang mga mata. Hindi nga nagtagal ay agad akong nakatulog. Ganon pa rin ang nangyari na naramdaman ko na lang na kinumutan ako at hinalikan sa noo at mga labi. Hindi na niya ako ginising dahil kusa na akong bumangon na makarinig ng pagsara at bukas ng pinto na parang nagdidispatch siya ng mga gamit. Wala ngayon sina Mr. and Mrs. Baltimore dahil nasa Manila at may inaasikaso dahil medyo nagkaproblema sa mall na pagmamay-ari nila. Pero wala ring tigil sa pangumusta tungkol sa apo nila at ganon din si mama na hanggang tawag na lang ang ginagawa ko
dahil hinatid na dito sa ospital ang ibang gamit namin para papuntang Negros. Nagpaalam na rin ako kay Ignacio na sa bahay kami uwi pagbalik dito sa Cebu. Kung gusto niyang matulog doon sa bahay, ay wala namang problema yon, lalo at halos hindi na magkahiwalay ang mag-aama. Kahit sa pagliligo ay siya ang gumagawa at ako na lang ang nagbibihis sa anak ko dahil basang-basa na siya sa kakalaro sa shower nitong dalawa. Thank you, Doctor. I'm strong na po because of you and your team's help. Ani ng anak namin habang kausap namin ang doktor niya dahil ngayong araw ang discharge niya sa hospital. Oh, so sweet naman ang baby na to. Pagaling ka pa ha. Take your medicine and vitamins always, paalala ng doktor niya. Yes po, gagawin ko po. Thank you also to my mama and papa for always taking good care of me. I'm okay na po. Hindi na po sakit head ko. Ninisyan namin si Sol dahil sa bibong-bibo siya ngayon na gumaling na siya. Minsan, agad-agad gumagaling ang bata o tao kapag nasa tamang pag-aalaga sila. Kaya iwasan niyo na kung ano ang nangyari sa kanya, kung bakit siya na ospital. Sabay kaming tumango at nagpasalamat sa doktor bago siya nagpaalam at umalis. Dahil nasa kotse na ang mga gamit namin ay tanging sling bag ko na lang ang bitbit ko. Nagpapakarga na naman ang anak ko sa kanyang papa at sumunod na lang ako sa kanila habang naglalakad at nakayuko. Maya-maya habang naglalakad sa pasilyo ay bigla na lang may humawak sa pulsuhan ko kaya nabigla ako, pero agad ding napawi ng pinagsiklop ni Ignacio ang mga daliri naming dalawa habang karga niya ang anak namin gamit ang kaliwang braso niya. Hindi ko alam kung bakit sunod-sunod na bultahe ang nararamdaman ko ngayon dahil lang sa magkahawak ang kamay namin na parang happy family na naglalakad palabas ng hospital. Maraming kinikwento si Sol sa kanyang papa na halos tungkol sa kanyang pag-aaral at paano siya nakakakuha ng star at nang mabanggit ng anak ko na nag-birthday siya nitong nakaraan lang ay matalim na naman itong binaling ang tingin sa akin at umiling. Gusto man akong sumbatan pero pinipigilan lang dahil kasama namin si Sol. Nakarating kami sa kondo unit niya bago mag-lunch kaya doon na rin kami kumain. Nag-order na lang kami sa iba't ibang restaurant na madadaanan namin habang bumabiyahe. Masaya si Sol na makita ang kondo unit at maraming laruan at books na nakadisplay pero at the same nalulungkot dahil wala ang lola at lolo at mga kapatid ko na lagi na niyang nakasanayan makita kaya nag-promise ako sa kanya na doon ang diretsyo namin. Pagka-uwi galing Negros kaya masaya ulit ang anak ko. Buong maghapon silang naglalaro na mag-ama ng habol-habulan at kung ano pang naiisip. Kung mapagod ay nanonood ng movie at ako naman ay inaasikaso ang mga gamit namin ni Sol na dadalhin. Wala na kaming bahay sa Negros kaya kailangan kong magdala ng mga damit kahit sinabi nung isa na bibili na lang doon pero hindi ako pumayag dahil sayang lang sa pera. Nakatulog agad si Sol pagkatapos maligo dahil siguro sa pagod. Nakaligo na rin ako at matutulog na rin sana pero hindi ko alam kung saan ako matutulog ngayon. Sa sala na lang. Saan ka pupunta? Mahina pero malamig na tanong ni Ignacio. Kakatapos niya lang maligo. Sa sofa para matulog, nauutal ko na sabi. Paano ba naman kasi nakabalandera ang kanyang 6 na pandesal at tanging tuwalya lang ang nakatabon sa ibaba? Na-distract tuloy ako. Kasya tayong 3 sa kama, kaya dyan ka matutulog. Pero, what? Don't say naalala mo kung paano mo inuungol ang pangalan ko habang nasa kama tayo ha, Micaela Gomeza. What? What the hell? Nasa airport pa lang kami ay gusto ko nang bumalik agad sa Cebu dahil sa may naalala. Ayokong alalahanin pero kusa naman itong bumabalik sa isipan ko kung bakit o paano kami umalis sa tinagurian na naming unang tahanan, ang Negros. Binalingan ko si Ignacio na kinukuha ang maleta namin. Ano kayang nasa isip niya? Hanggang ngayon ba ay nagpapanggap pa rin siya na wala siyang ginawang masama sa akin? Siya ang dahilan kung bakit kamuntikan na akong napahamak dati. Pero ano bang nangyayari sa akin na kahit ilang beses man niya akong saktan ay ito pa rin ako? Lalo ngayon, baliktarin ko man ang mundo, may anak kaming 2. Kahit hindi man sabihin ni Sol ay nakikita ko kung gaano siya kasabik sa isang ama. Paano siya nangungulila? Paano niya ipagsigawan na may papa siya na matatawag? Alam kong kasalanan ko na hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol kay Ignacio dahil akala ko hindi na magkikita pa ang landas namin o ang anak ko pero mapaglaro ang tadhana dahil siya na ang gumawa ng paraan. Handa na ba akong patawarin siya kung ano man ang rason kung bakit nagawa niya iyon sa akin?
Gusto kong ibalik sa kanya ang buong tiwala pero ngayon may pagdududa pa. Are you okay? Hindi ko na malaya na nasa harapan ko lang pala ang taong kanina pang laman ng isip ko habang hawak ang kamay ng anak ko na si Soul. Nilagay niya ang ibang takas ng buhok ko sa aking tenga. Pinagmasdan ko siya at unti-unting tumango. Pagod ka ba sa biyahe? Don't worry, pagkarating sa bahay ay diretso ka na sa kwarto natin para makapagpahinga na. Huwag kang mag-alala, soundproof ang kwarto ko kaya hindi mo maririnig ang ingay sa labas. Makakatulog ka ng mahimbing, saad niya sa malambing na boses. Nakakahiya naman siguro na natutulog ako habang siya ay nakikisalalamuha sa mga barkada niya. Di bale na nga, kung may kumakausap sa akin ay saka pa ako mag-entertain at kung wala naman ay nakapapanhik na lang ako sa itaas para matulog. May handaan daw sa kanila dahil doon naisipan ng mga magbarkada na mag-celebrate at ang dating kaklase namin ay pupunta, lalo na si Shemaya Ocampo na ngayon ay malapit ng ikasal sa Italiano niyang boyfriend. Yun ang nakalap ko na balita na sabi ni Ignacio. So, hindi pala naging sila. How about you, La? Let's go, anyaya niya. Yihi! Let's go, mommy. I want to hold your hand too, sabi ng anak ko na napangiti sa akin. Nasa gitna ang anak namin habang magkahawak ang mga kamay palabas ng airport. Nagkatinginan ang mga ibang tao sa amin at nasisiyahan sa bibo kong anak. Pwede naman kaming sumakay sa ferry from Cebu to Negros pero mas gusto niya sa Himpapawid para mas mabilis. Wala na akong magawa dahil nakabuok na siya ng tiket para sa aming tatlo. May sumundo sa amin na driver dahil ayaw nang magmaneho ni Ignacio, lalo ngayon na nagkukulitan na naman ang dalawang mag-ama. Napatingin ako sa labas ng sasakyan. Matagal-tagal na rin nga na hindi ako nakabisita dito. As usual, ganun pa rin naman halos lahat. May mga jeep at maraming motorista ang makikita ko sa kalsada, lalo kung busy. Wala namang masyadong pinagkaiba ang dati at ngayon dito sa Negros para sa akin. You lived here po dati, Mama? Sabi po ni Papa na dito kayo nakatira. Binalik ko ang atensyon ko sa mag-aama dahil sa tanong ni Saul. Hanggang tango lang ang binigay ko sa kanya at minisyan siya habang hinahaplos ko ang buhok niya. Napapagitnaan namin si Saul kaya malaya namin siyang mahahawakan. Tiningnan ko si Ignacio na busy sa kakatipa sa kanyang cellphone. Baka tinext niya ang mga kaibigan niya o kaklase namin noong high school at pinaalam na pauwi na kami. Dadaan muna tayo sa mall, bibilhan ko lang ng gatas ang anak ko. Atin mi kaatin, hindi lang sayo, anya sa malamig na boses at matalim itong makatingin sa akin. Tumingala si Saul dahil siguro nag-iba ang boses naming dalawa na pinipigilan magsigawan, yumuko ako at ninisyan ko siya para hindi niya maramdaman na nagtatalo kami ng kanyang ama. Okay. Ating anak. Di, bilhan ko lang ng gatas ang ating anak. Tanging sambit ko sa yelong bilyonaryong ito. Umiwas ako ng tingin at binalik ang mga mata sa labas ng sasakyan. Ipinara na muna ni Manong driver ang sasakyan sa isang mall dahil nga may bibilhin ako. Bibili ako ng gatas ni Saul, ayoko namang mamaya pa kami bibili sa gabi, gusto ko kasi bago matulog ang anak ko ay makainom siya na lagi niyang ginagawa. Dito lang kayo, ako na ang bababa, mabilis lang ako. I love you baby Saul, sabi ko at bumaba na ng kotse. Hindi ko na hinintay ang sagot ng isa dahil baka sasama pa. Matatagalan pa ako. Binili lang ako ng gatas ng anak ko para mamayang gabi bago matulog ay nakainom siya. Nakasanayan na kasi na laging umiinom lalo kapag favorite niya ang flavor na gusto. Binilisan ko na lang ang paglalakad ko at baka naghihintay na rin ang mga bisita ni Ignacio sa pamamahay niya at malaman nila na ako pala ang may kasalanan kung bakit kami matagal nakarating. Pagpasok ko sa mall ay agad akong pumunta sa pantry kung saan ang mga powder milk. May pera ako kaya hindi ko kayang humingi pa sa kanya. Akala ko na wala yung brand na lagi kong binibili para sa anak ko, mabuti na lang may nakita ako at nasa dalawa na lang, natabunan lang ng ibang brand. Sabi ko na nga ba na ikaw to narinig ko na boses galing sa likuran ko. Lumipat pala siya ng upuan sa front seat para malaya akong maihiga at matulog. Sweet naman ng anak ko. Tumingala ako at nakita ko si Ignacio na nakatulog din pala habang nakasandal ang likod sa upuan ng sasakyan habang humihilik ng mahina. Bigla siyang gumalaw at dahil sa taranta bigla kong pinikit ulit ang mga mata ko at nagkunwaring tulog pa. Malapit na ba tayo Manong? Tanong ni Ignacio sa driver.
Timing at medyo tanghalian pa nang makarating kami ng bahay nila. Malapit na mag-1 ng hapon. Nasa gate na po tayo ng bahay, sir, sagot ni Manong at bumusina siya. Okay, thanks. Hey Papa, is there? Wag maingay, tulog pa po si Mama, halos pabulong na sabi ni Sol sa kanyang ama. Kung alam mo lang anak nagising na ako. Alright, sorry, pabulong din ni Ignacio. Nakatagilid ako kaya hindi ko alam kung napapansin niyang gising na ako. Sinuklay niya ang buhok ko gamit ang kanyang mga daliri. Kita mo? Kanina nagkasagutan pa kami tapos ngayon lalambingin niya ako sa action niya. Ito ang napapansin ko sa kanya na imbis sabihin ang katagang sorry ay dinadaan niya sa paglalambing gamit ang action tulad ngayon. Alam ko nagising ka na, klarong-klaro dahil sa talukap mo na gumagalaw, Mika. Gusto mo buhatin kita papunta sa kwarto para matulog, Jedzat, bulong niya sa tenga ko. Agad kong dinilat ang mga mata ko at umalis sa paghiga sa mga hita niya at matalim na nakatingin sa kanya na pinipigilan mapangiti. Akala niya siguro nakalimutan ko na ang galit niya sa akin kanina, nek-nek mo bilyonaryo ka. Busy ako sa pag-aayos ng sarili ko. Inayos ko ang buhok ko at nakita si Sol na nasa baba na. Let's go, aya ni Ignacio sa akin. Nakababa na pala ito sa sasakyan at siya na ang nagbukas ng pintuan kung saan ako nakaupo. Sinimangotan ko siya at itinabig ko ang kamay niya na gustong humawak sa akin. Bumuntong hininga siya at tinititigan lang ako. Nagpakarga si Sol sa kanya dahil nahihiya na makitang maraming tao sa loob ng bahay niya. Dahil sa labas pa lang ng garden ay matatanaw na dito na may okasyon nga sa bahay ni na Ignacio. Ang bahay kung saan nakapunta na ako at ngayon marami na naman akong alaala. Subukan ko kayang puntahan ang dating bahay namin. Ano kaya ang maramdaman ko? Kaya ko ba? Nandoon pa kaya at ganun pa rin ang ayos? Ibinenta na yun ni Papa kaya hindi ko alam kung sino ang nakatira ngayon. Lalo na yung time na na-stroke si Papa at critical ang kalagayan. Baka bago kami umuwi ng Cebu at dadalaw ako doon pati na rin sa mga kaibigan ko na for sure, magugulat sila na nagpapakita na ako na ilang taon na ring hindi nakauwi dito sa Negros. Igno, bumaling ako sa tumawag na Igno. Sino yun? Nanay. Yan ka na naman sa tawag mo sa akin. Ignacio po. Bantot po ang Igno, reklamo ni Ignacio sa medyo katandaan na ginang. Nanay Cherry pala, isa sa mga nag-aalaga sa akin nung maliit pa. Naisimika po at si Sol anak namin, yung sinabi ko sayo. Anya sa kanyang yaya. Sinalubong na kami ng mga ibang katulong yata nila habang nasa labas pa lang kami. Sa gusto ko na yun ang tawag ko sayo, pakialam mo ba, pinigilan kong tumawa dahil sa palaban din pala ang kasama nila sa bahay. Ibinaling niya ang tingin sa akin. Maligayang pagdating iha. Pasok na kayo para kumain. Nasa loob na ang dati niyong kaklase, ani ni nanay at sabay na kaming naglalakad papasok sa loob ng gate. Karga-karga pa rin ni Ignacio ang anak ko at ayaw magpababa. Yo bro! Uy, may mini Ignacio pala dito. Hi little buddy. What is your name? Tanong ng dalawang lalaking sumalubong sa amin. Namamangha rin sa kung ano ang nakikita. Hipo, DK name is Luis Sol Gomeza po, napatikim kami pareho dahil sa last name na sinabi ni Sol. Oh wow, ang pogi ng pangalan ah. And guy name is Vincent at siya naman si Tito Domingo mo. Nice to see you little buddy, sabi naman ng isa na may hawak ng kopita sa kanan. Same po Tito, sagot ng anak ko habang nakangiti. Dinala na ng mga kasambahay ang mga gamit namin sa loob ng bahay at iakyat na lang daw sa kwarto kung saan kami matutulog mamayang gabi. Sumunod lang ako sa kanila dahil nga nagtatampo pa ako sa lalaking ito. Kaya hindi man lang ako pumantay sa paglalakad at nasa likuran lang ako, kahit panay angat ng kamay ni Ignacio, gamit ang kaliwang kamay para siguro mahawakan ako. Pagkarating namin sa loob ng bahay ay halos nakatingin sila sa gawin namin at tumigil sa kanilang ginagawa. Namangha yata sa nakita. Say hi and bless to your titas and titos baby. Narinig kong sabi niya at bumaba naman si Sol at nagpakilala sa mga tao kaklase namin dati. Hey Mika! Long time no see di. Sabi ni Mercy na may anak na nakaupo sa kanyang tagiliran at pinapakain. Ganon din ang ibang kaklase ko noong high school, nagpakilala at kinukumusta ako. Hello! Long time no see din sa inyo, sagot ko sa kanila, hindi kasi kami sobrang close nung high school,
para kasi kaming maisariling grupo at iba naman yung sa akin na ngayon ay hindi nila ka-circle of friends ay wala dito. Congratulations Ray, ninisyan niya ako pagkatapos kong mag-congrats sa nalalapit nila na kasal sa kanyang kasintahan na half Italian this week at invited din kami ng anak ko. Ilang taon na ang baby mo? Tanong ni Gail. Kaka-7 lang ng anak ko, sagot ko. Napanganga sila dahil sa sinabi ko na edad ni Saul. I know, matagal na may anak ang kaibigan niyo sa akin. I see, magdadalawang taon pa lang si Timothy, kayo pa lang at ni Mercy ang may anak sa ating magbabarkada at tingnan mo ang dalawa at may sarili na ring mundo, kahit kakakilala pa lang, sagot ni Gail at sinang-ayunan din ng lahat. Naglalaro ang dalawang bata ng mga laruan na kotse-kotse. Kuyang-kuya naman si Saul sa kanyang kalaro na si Timothy ang pangalan. Nasa pabilog kami na lamesa ng mga babae at iba naman ang mga lalaki na umiinom ng alak, kaming mga babae ay juice o tea. Kakatapos lang namin na kumain ng tanghalian at ngayon nasa garden para magkwentuhan ng nakaraan. Hindi naman mainit ang panahon at isa presko naman ang hangin. Yang anak mo kahit saang anggulo ay tingnan mo naman at kay Ignacio talaga. Hindi namin alam ang buong kwento niyong dalawa pero laban lang girl, mapapasaan ba at magkaayos din kayo, saad naman ni Kathy. Natuwa naman ako na hindi sila nagtanong kung ano ang mga nangyari sa aming dalawa ni Ignacio, at kung bakit ngayon lang ako nagparamdam kahit nung nalaman nila na ang ginamit ng anak ko na apelyido ay sa akin at hindi ni sino man. Handa na ba akong palitan ang apelyido ni Saul kung sakaling hihilingin niya? Hindi ako sure kung ako ba ang tinutukoy pero nag-angat pa rin ako ng ulo para malaman ko. Napangiti na lang ako kung sino ang nakita ko. Hi! Ikaw pala. Hey Mika! Long time no see, akala ko namamalikmata lang ako kanina pagpasok dito sa grocery eh. Kumusta na? Nandito ka pa rin ba sa Negros nakatira? Nilagay ko sa basket ang 2 pack ng gatas at binalingan siya. Ayos lang ako, hindi na kami dito sa Negros nakatira Ronald, sa Cebu na. Ikaw? Kumusta naman, usisa ko sa kanya. Ganun ba? Kaya pala hindi ka na nakikita ni Lisa dito sa atin, minsan nababanggit kanya na kung saan ka na ngayon. Kunot noo ko naman siyang tiningnan na may pagtataka, kaya natawa siya sa reaction ko. You mean? Yep, 3 years na rin kaming mag-asawa, kaya ito, ako na muna ang bumibili ng mga pangangailan sa bahay ngayon bago umuwi galing trabaho, saad niya na napangiti lang sa akin. Masaya ako na matino pala itong lalaking ito. Akala ko dati puro lang barkada at laging alak at sigarilyo ang inaatupag. Kung may oras ka, pwede mo siyang bisitahin sa bahay, namimiss ka niya. For sure matutuwa at mahampas niya ako na hindi kita dinala sa kanya. Alam mo bang ikaw ang pinaglihian niya sa panganay naming anak? Kaya hindi ko alam kung paano siya aluhin dahil hindi ko alam kung saan at paano kita hahanapin, kahit sa social media mailap ang mundo mo, natatawa niyang sabi. Nasa cashier na kami para magbayad. Medyo marami ang tao ngayon kaya natagalan ako. Naiwan ko pa ang cellphone ko sa sasakyan dahil ginamit ko yun kanina at nilagay ko lang sa gilid ng upuan habang may pinapakita si Saul sa akin. Hala! Ano namang special sa akin at ako ang pinaglihian ng asawa mo? Yun nga nagtataka nga ako na sa daming tao ay ikaw pa. Kahit ako na lang sana ang pinaglihian niya ay masaya na ako pero hindi, hinahanap ka niya lalo sa akin. Mabuti na lang may picture pa tayo nung high school kaya yun na lang ang tinitignan niya. Mabuti na lang at hindi mo kamukha ang anak namin na babae, natatawa niyang sabi kaya napatawa na lang din ako. Tapos na ako at hinihintay ko siyang matapos kasi pangit naman na agad-agad akong umalis, nakakabastos naman siguro yun. Total madalian lang naman ang ginagawa ng cashier at agad din siyang natapos. Palabas na kami ng mall na magkasama at nagchichikahan pa rin. Nalaman ko na nasa Manila siya nag-aaral ng college at naging sila nga ni Lisa, on and off ang relasyon nila hanggang naging sila na rin sa katagalan. Nang makarating kami sa parking lot ay nakahilera lang pala ang sasakyan namin. Nagpaalam kami sa isa't isa pagkatapos niyang ibigay sa akin ang number ng kanyang asawa. Gugulatin ko nga ng tawag yun. Isa kasi siya sa naging friend ko talaga nung high school at mas marami kaming pinagsamahan na dalawa. Pagbaling ko sa sasakyan kung saan nakaparada ay bigla yatang nanlamig ang mga tuhod ko habang naglalakad dahil sa bulto ng lalaking kanina pa yata naghihintay. Nakapamiwang ito sa akin habang matalim ang tingin at nakaigting ang mga panga.
Wait, matagal ba ako? Hindi naman ah. What took you so long? Galit pero mahinang tanong niya. Mahaba kasi ang pila kaya ngayon lang ako. Paliwanag ko pero galit pa rin itong nakatingin sa akin. Really? O nasarapan ka lang sa pag-uusap niyong dalawa sa kahalikan mo dati? Nagpapalitan pa nga siguro kayo ng numbers Gayve Mika. Para malaya kayong makipagkita sa isa't isa at, fuck, isang malakas na sampal ang binigay ko sa kanya dahil sa mga sinasabi nitong walang katuturan. Hindi ko alam kung paano niya nasabi ang mga bagay na iyan without even thinking na mali ang mga hula niya o pakinggan muna ang paliwanag ko. Wala na akong pakialam kung makikita kami ng anak namin na ginawa ko sa kanya ang paglapat ng palad ko sa pisngi niya dahil sa nasobrahan na siya sa mga sinasabi niya. Wala kang alam at bakit hindi mo muna pakinggan ang paliwanag ko bago ka magsalita ng mga ganyan ha? Nakakainis ka na. Wala akong ginawang masama pero ikaw naman itong gumagawa ng sarili mong kwento. Pamilyado yung tao at gusto mong pumatol pa ako doon? Siyempre classmates natin siya. Classmates natin ang nakatuluyan niya kaya naibigay ko sa kanya ang number ko dahil namimiss ako ng dating kaibigan. Paliwanag ko at dahil sa naiinis ako ay agad akong naglakad paliko para makasakay na sa kabilang pintuan at baka nakakaeskandalo na kami dito sa parking area. At isa pa ayokong makita ni Sol na ganito kami sa isa't isa ng kanyang mga magulang. Mabuti na lang tulog ang anak ko pagpasok sa loob ng sasakyan. Hindi nagtagal ay pinaandar na ng driver ang sasakyan pagpasok ni Ignacio. Hindi ko na siya tinapunan ng tingin at nasa cellphone na lang ako nakatutok. Ayokong nag-aaway kami dahil lang sa pagiging seloso niya. Maya-maya pa ay dinalaw na ako ng antok at hinayaan ang sarili na matulog habang nakasandal sa upuan at hawak ang kamay ng aking anak. Nagising ako dahil sa ingay ni Sol. Dinilat ko ang mga mata ko at naabutan ko ang sarili ko na nakahiga na, habang may maliit na unan sa aking uluhan at nakapatong ito sa kandungan ni Ignacio. Nakita ko si Sol na kausap ang driver at tawang-tawa ito sa hindi ko malaman na dahilan. Talaga? May anak kayo Mika? Tanong ni Iula sa akin. Nasa cave shop kami ngayon at umiinom ng kape habang tinatapos ang proposal projects nila ni Ignacio sa Batangas at Makati sa Manila. Nag-comfort room lang muna siya saglit kaya ako naiwan na kasama si Ula. Umirap na naman ako sa isipan ko dahil sa palagay ko ay mas mahaba na naman ang kanilang pagsasama kapag magsimula na ang business nila na isang mo din kalma Mika, remember? Wala na kayo ni Ignacio. Ni minsan hindi mo na dinig galing sa kanya na mahal ka pa niya at ganun ka rin sa kanya, kaya wag ka nang umasa. Yung nangyari that time, hindi ko alam na may nabuo pala ako sa sinapupunan ko. Late ko na nalaman nung time na sobrang stress na ako. Ani ko sa kanya dahil gusto ko siyang sumbatan at ipaalala sa kanya na kung hindi dahil sa dalawang tao na ito ay hindi yun mangyayari sa akin. Trauma, stress and anxiety ang naramdaman ko sa mga panahon na yun. Tumango lang siya sa sinabi ko. Walang bahid ng simpatsya at kung ano pa. Mabuti at hindi mo naisipang ipalaglag, biglang namilog ang mata ko dahil sa sinabi niya. Hindi. Hindi ko kayang gawin yan Iula, umiiling ako sa kanya. Bakit naisip niya ang mga bagay na yan? Ni minsan wala yan sa isip ko, sa mga oras na iyon ay stress man ako pero hindi ko naisip ang iniisip niya. Pinapasalamatan ko pa nga dahil sa kabila na nangyari ay buhay ang anak ko. Kumakapit ang anak ko. Hindi ko alam na nagdadalang tao ako pero ang anak ko mismo ang nagparamdam sa akin na lumaban ako dahil nasa sinapupunan ko na siya. Mas lalo akong nangako sa sarili ko na mamahalin ko siya ng buong puso at mas lalo ko siyang minahal nung pinanganak ko siya. Ang swerte mo naman. Ninitian niya lang ako. Let's go, aya ni Ignacio na makabalik na siya sa table namin. Nanatili lang akong nakaupo dahil hindi pa ako tapos sa kakasab ng mga schedule ng boss ko sa tablet. May lakad pa tayo, tanong ni Iula kay Ignacio. Tumaas ang kilay ko at matalim ding nakatitig sa mga letra na tinitipa ko. Paki ko sa inyo kung magda-date kayo pagkatapos ng meeting nyo. Nope, may lakad ka ba? Kami kasi susunduin lang namin ang anak namin sa school then we're having dinner together later, ani ni Ignacio. Bigla namang bumaba ang blood pressure ko dahil sa narinig, so ako pala ang pinaparinggan niya. Tanga ko lang. Hindi ka pa ba tapos? Tanong niya habang inilagay ang mga takas ng aking buhok sa aking tenga.
Sinilip ko si Ignacio at nakatuon ang tingin ko kay Ula na matalim ang tingin sa amin at dahil napansin niya na nakatitig ako ay saka pa lang siya ngumiti na hindi naman abot hanggang pilikmata. Binalik ko ang atensyon sa boss ko at minisyan. Kaso hindi pa ako tapos may 10 pa akong itatat. Masakit na nga ang mga daliri ko sa kakatipay. Malambing ko nasabi na may halong pagmuso habang inaayos ang kanyang kwelyo. Sige may kadrama pa, yung pang-famas dapat. Nagpipigil na umiti ang loko at narinig namin ang pagtikim ni Ula. Yeh! I need to go. May pupuntahan pa pala ako. Thanks Ignacio, don't forget our projects. I need it as soon as possible. Saad niya at hindi man lang bumaling ang lalaking ito sa direksyon ni Ula at nakikinig lang itong isa, lalo ngayon na busy sa kakamasahe sa mga daliri ko habang nakatingin sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay at ninguso si Ula. Okay, ingat Ula, yun lang ang sabi niya at hindi man lang binalingan yung babae. Nakita kong inikot ni Ula ang mata niya at matalim na nakatingin sa amin. Selos yan. Hanggang hindi ko na siya mahagilap ng makalabas na ng shock. Okay na ba at hindi na masakit ang mga daliri mo? Agad kong ibinaba ang aking kamay sa paghawak niya dahil doon pa lang ako natauhan sa pinaggagawa ko. Oh, okay na. Salamat, nauutal ko pang sabi. Binalik ko ang mga mata sa tablet ko para matapos na itong pinaggagawa namin. Ayos na yan, sa bahay muna na lang yan tatapusin. Let's go at susunduin pa natin si Sol. Nagmamadali ang kilos niya at tinulungan akong magligpit ng gamit. Simula nang makabalik kami galing sa Negros dito sa Cebu, ay hindi na nagsusungit ang lalaking ito. Natuloy ang kasal ni Shemaya at ang Italiano na asawa at ganun din ang gagawin nila na vice versa ang uwian ng bahay. Umuwi kami at diretso sa bahay namin at doon na rin siya natutulog ng ilang araw dahil sa ayaw pa naming bumalik sa kanyang kondominium. Kaya ang ginawa namin ay vice versa ang inuuwian namin na bahay para naman hindi malungkot ang mga grandma ni Sol. Dahil hinahayaan lang namin kaya ayon sobrang spoiled sa kanyang mga lola, parang ayaw nga na magpatalo kahit hindi naman talaga kailangan na gamit ni Sol ay binibigyan o binibilhan. Napapailing na lang kaming lahat dahil hanggang ngayon away-bati pa rin ang dalawang mag-best friend dati na naging kaaway din. Sa susunod na linggo ay papupuntahin ko sa bahay ang attorney ko. Kunot noo ko siyang binalingan dahil sa sinabi niya na abogado. Bigla akong kinabahan. May karapatan ako sa anak natin, Mika. And so, kukunin mo siya sa akin at gusto mo nang. Hindi ko matuloy-tuloy ang sinasabi ko habang umiiling dahil sa nagbabadyang luha sa mga mata. Ito na ba yung custody na gusto niya at kinakakatakutan ko naman? Kunin niya ang anak ko. No, hindi pwede. No, hindi ako papayag na kukunin mo sa akin ang anak ko, Ignacio. Ayoko. Sigaw ko sa kanya habang pinaghahampas ko siya sa balikat nasa parking lot pa lang kami at papaandarin na sana ang sasakyan na may naalala. Kaya malaya ko siyang mahahampas dahil sa sinabi niya. What? Elvi, are you mad, Itsan? Of course anak ko rin siya, Mika. Hindi ba pwede na apelyido ko rin ang dadalhin niya, ha? Ano? Hindi mo kukunin ang anak ko. Anak natin, Mika, anak nating dalawa. Ilang beses ko ba yung sinasabi sa'yo? Anong kukunin ko ang bata? Bakit ko pa siya kukunin sa'yo? Ang sa akin lang bigyan mo ako ng pagkakataon na maging tunay na ama ni Sol, kaya papalitan ko ang kanyang apelyido. Please, pagsusumamo niya. Pinagtitigan ko lang siya sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o pagsisihan ko lang ito sa huli. Hanggang nakarating kami sa paaralan ni Sol, ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang pinag-usapan namin ni Ignacio. Ang saya-saya ng anak namin habang nagpapakarga kay Ignacio. Hey mama at papa, tingnan niyo po, may bago na naman po akong star. Magiliw na sabi ng anak ko habang pinapakita niya ang kanyang pulsuhan na may star nga. Ninisyan ko ang anak ko, congratulations baby. Stay doing great always, okay? Always remember that we love you so much. Right baby? Ani ko habang nilingon ko ang anak ko habang nasa backseat ng sasakyan. Yes mama, kayo po ni papa ang inspirasyon ko po kung bakit ako laging magaling sa school, sabi ng anak namin at nagkatinginan kami ni Ignacio. Agad akong umiwas sa kanyang titig at minisyan si Sol. Maya-maya ay nakarating kami sa mall na pinagtrabahuan ko dati. Napangiti ako na nandito kami mag-grocery o kakain ba. Nag-text kanina ang mga bruha ko na kaibigan na nagbar sila nung isang araw.
May nagtanong na nga kung bakit hindi raw ako kasama. Dahil sa nalaman na may naghahanap sa akin, ay parang ayoko nang magbar pa unless siguro, kung kasama ko si Ignacio or hindi na talaga ako tutungtong pa sa club. Pagkatapos may parada ni Ignacio ang sasakyan niya ay entrance pa lang ng mall ay nagsisibalian na ang mga ulo ng iba, especially mga babae. Bigla akong napairak sa aking isipan, hindi ba nila napapansin na may asawa na yung tao? Ay, hindi pa pala kami kasal, Kite. Wala rin pala akong kawala. Wala pala talagang kami. Kakain na muna tayo bago tayo pumanhik sa supermarket. For sure gutom na kayong dalawa, sabi niya at tumango lang ako, dahil nga gutom na rin ako kanina pa at masaya naman ang anak ko dahil sa narinig na kakain na muna. Good morning, sir. Good morning, sir. Bati ng mga empleyado na kilala ang lalaking katabi ko ngayon at ang isang tong, kuripot para magsabi ng morning to. T3, magana kaming kumain ni Sol ngayon sa napili namin na fast food. Wala na akong pakialam kung panailamon ko dahil nga sa masarap ang ulam. Pinagtitinginan man kami ay wala na akong pakialam. Nitong mga nakaraang araw ay napansin ko rin sa sarili ko na ang takaw ko sa pagkain. Minsan, habang pumapasok sa opisina ay hindi pwede na wala akong mapakpak na pagkain habang naglalakad sa kung saan ang area ko. Kaya minsan ang elevator amoy ng kung anong bitbit ko. Minsan kasi banana G, o di kaya nilagang mais o kung ano pang pwede nang maidala sa loob ng opisina. Gusto mo pa ng manok, padagdag pa ako. Hindi ko alam kung kanina pa siya nagtatanong pero. Okay, sabay na sabi namin ng anak ko kaya nagkatinginan kami at mumiti sa isa't isa dahil nag-iisa lang ang utak namin ng anak ko. Tumayo si Ignacio at pumunta sa harap. Nagpatuloy kami sa pagkain ng anak ko. Minsan tinutulungan ko si Sol ang hindi niya maayos na pagkain sa manok. Halos 4 na oras ang pamamalagi namin sa mall. Inaantok na ang anak ko kaya kinarga na siya ni Ignacio habang pareho kaming pinupush ang pushcart para magbayad. Nakita ko si Yana sa isang counter kaya doon kami nakahilera para magbayad. Hindi niya ako napansin dahil busy rin ito sa ibang customers. Maraming pumupunta dito kahit sa oras na ito. ONY gulay. Hindi nga. Mika. Mahina niyang tili sa akin na akala mo ngayon lang nagkita. Mabuti na lang at dito ka pumunta sa panig ko bruha ka. Tapos wow hayayamanin na natin ah. Nakajackpot ka ba sa loto at dami ang pinangbibili mo, saad niya na mas napatawa sa akin. Hindi naman ito sobrang marami, hindi. Of course yung iba ay para sa tindahan namin, sagot ko sa kanya. Ito pa mama pakisali na lang po, bumaling ako kay Sol na karga pa rin ni Ignacio at may inabot sa akin na oatmeal. Meron na siya nito pero siguro gusto tumikim ng ibang flavor. Alright, ngiti ko. Aray, bumaling ako kay Yana dahil sa bigla niya akong hinampas sa balikat. Siya ba ang tatay ni Sol, Mika? Pugi naman, tanong mo nga kung may kakilala pa na afam o di kaya may kapatid ba siya para ligawan ko, bulong niya na napatawa ng mahina agad sa akin. Sira talaga ang babaeng ito. May boyfriend na siya na nakilala niya sa bar tapos maghahanap na naman. Idamay pa ako. Mangyak-ngiyak ako habang nakatingin sa sarili ko sa vanity mirror na nandito sa kwarto ni Ignacio. Naliligo siya at ang anak ko ay tulog na ngayon dahil sa napagod yata sa biyahe kanina. Paanong hindi mapagod kung school at mall ang pinuntahan namin kanina? Dito na kami dumiretso sa kondo niya dahil mas malapit lang at bukas na lang kami uuwi ng bahay para maibigay ko sa kanila ni mama ang mga pinang-grocery ko kanina. Tumataba na ako, haist wala nang magkasya na skirt sa akin ito papunta ng opisina. Naiinis kong sabi sa sarili ko. Bibili na naman ako ng bago dahil lang hindi magkasya ang mga ibang damit ko. Nakakainis. What's wrong? Napalukso ako dahil sa gulat. Hindi ko man lang namalayan na nasa harapan ko na pala si Ignacio at tapos ng maligo. Nakabihis na rin siya ng black pajama at white sando. Pinupunasan niya lang ang buhok niya ng tuyong tuwalya na maliit habang nakatitig sa akin. Gustuhin ko mang maglaway sa biceps niya ay biglang pumait ang timpla ko ngayon. Mumuso ako dahil naalala ko naman kung bakit ako nainis. Kasalanan mo to, tumaas ang 2 kilay niya. Uy. Panailagay mo ng pagkain at bili ng pagkain na masarap, yan tuloy ang tabako na. Inis ko na sabi ko sa kanya habang tinuturo ang tiyan ko at biwang.
Halos hindi ako makahinga kanina dahil sa sobrang busog at ngayon nahihirapan ako kung anong damit ang susuotin ko kinabukasan dahil ang nadala ko ay hindi pala stretchable. Ha? No, you're not. Hindi ka naman mataba. Sakto lang naman ang katawan mo, anya na mas lalong nainis ako sa sagot niya. Mataba nga. Tingnan mo ang mga nadala ko na damit halos hindi magkasya sa akin. Uuwi na lang ako nito bukas para makapaghanap ng damit na kasya sa akin pagkahatid kay Sol sa paaralan, pamimilit ko. Lumapit siya sa akin at iginyan niya ako sa closet niya. Magpoprotesta pa sana ako na masinilan niya pa ako lalo. Anong gagawin natin dito? Namumula na yata ang mukha ko dahil sa naiisip. Don't worry, wala tayong ibang gagawin, okay? Look! Don't know kung ano ang susuotin mo bukas, just free to choose. Anya at binuksan ang pinakadulo na closet niya. Biglang namilog ang mga mata ko na kung anong meron doon. Gusto mo tulungan na lang kitang maghanap, sabi niya pero tulala pa rin ako dahil sa nakita. Damit pambabae ang nakalagay dito. May mga sapatos at sandal din akong nakita na alam mong hindi pa nagagamit ni minsan. Sa akin ang mga ito, nanginig ang mga labi ko habang nagtatanong. Kailan lang? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit naging emotional ako. Hindi naman ako ganito dapat lalo sa kanya, pero bakit ngayon parang alagang-alaga niya pa ako? Niyakap niya ako ng mahigpit sa aking likuran na ikinabigla ko. Nung unang pumunta ka dito sa bahay nung gabi na yon. Kinabukasan niya. Naluluha ako, hindi ko alam kung bakit. Mahal niya ba talaga ako o dahil may soul? Marahil dahil sa anak namin kaya siya naging mabait. Dahil nga siguro alam niya na kahit kailan sa akin pa rin mapupunta ang anak ko kung sakaling hihingi niya ang custody ng bata. Lelvi, are you crying? Hindi pa ba ito sapat? Magpabili ako ngayon, tinampal ko siya sa balikat niya. Ang dami na nito tapos bibili ka pa? Tingnan mo nga halos pinipilit na nga lang nakasyahin para lang mailagay lahat sa closet mo. Tisay, natawa na lamang siya dahil nakasimangot ako habang sinasabi ko yun. Tapos, tingnan mo ang mga presyo, ang mamahal Ignacio, 1 taon na namin to na ulam kung bibilhin namin para sa tiyan. What? Hindi yan mahal, tama lang ang mga presyo ng mga yan. Pamimilit niya pa habang inilagay niya ang kanyang ulo sa balikat ko habang kayakap ako sa likod. Mumuso ako habang tinitingnan ang mga price ng damit at pants at kung ano pa, para yata akong nahihilo dito. Sa akin ba ito? O binibilhan mo ang mga babae mo ng damit pagkatapos nilang gamitin ang kwarto mo? Pagalit ko na tanong. Nasa mga presyo ako na matalim na nakatingin at hinayaan pa rin siya na niyayakap ako. May kaibigan o naging kapatid na ako na babae na walang iba, kundi si Shemaya ang masungit na babae na pumunta sa bahay namin sa Negros, pero sa kondo ko dito sa Cebu ay ikaw lang Mika ang nagtagal at nakapasok sa kwarto ko. Kung meron mang bisita ay sa sala na sila para sa business, naghihintay at hindi naman nagtagal. So, paano mo naisip na may iba ako? Anya, pero bakit 50 paghahati 50 ang tiwala ko sa kanya? Inikot ko ang ulo ko para matitigan siya. Ikinulong niya ako sa kanyang mga bisig habang nakasandal ang puwetan ko sa maliit na lamesa na babasagin. Hindi tuluyang umupo dahil baka masira. Tutu. Sa bagay wala namang problema kung magdala ka ng babae dito at bihisan pa, make sure mo lang na wala ang anak natin para hindi niya makita kung sino mang babae ang kasakasama mo. The fuck, Mika? Do you think I would do that? Ganun naman di ba ang ibang lalaki? Hindi na kontento sa isa, may kumalabit lang agad namang sumabit kaya ayun. Nagkatuluyan ang puro kabit. Saad ko. Pero ang loko humahalakhak lang ng tawa. Napalo ko tuloy sa balikat. Hindi lahat Mika at yung mga gamit na yan ay sayo talaga. Walang ibang susuot niyan kundi ikaw, kung ayaw mo edi susunugin ko na lang, what? Tanga talaga ang lalaking ito. Kawawa naman ang mga damit kung ganun. Subukan mo lang at titirisin talaga kita sa singit. Ani ko at natatawa lang ang gago na to kaya tinalikuran ko siya para kumuha na ng damit para kinabukasan ay ready na ako at hindi na matataranta sa pagbibihis. Anyway, bukas pala pupunta tayo sa doktor. Agad ko siyang nilingon dahil nagtataka at baka may sakit siya ngayon at kanina pa iniinda. Bakit ipagpabukas pa kung pwede namang pumunta ngayon mismo? Bakit? May sakit ka? Concern ko na sabi.
Nilagay ko ang palad ko sa kanyang noo at leg. Hindi naman mainit. Napansin kong nakatitig siya sa akin habang sumisilay ang ngiti. Natauhan ako dahil sa ginawa kong pag-aalala. Bakit hindi ba pwede? Mahirap na 'di ba? Dahil lagi silang magkasama ni Saul at baka magkahawaan pa. Yes, yun nga ang rason ko. Hindi ikaw ang magpapatingin. Ano raw? Wala akong sakit. Alam ko, then bakit mo ako papupuntahin sa doktor na wala naman akong sakit? Baka ikaw, batuhan namin ang salita. Basta, pupunta tayo sa doktor bukas, okay Mika? Matulog ka na at ako na ang magpaplansa ng mga damit na isusuot mo bukas, anya at hinalikan ako sa noo. Pero imbis na makinig sa kanya ay umupo ako sa may upuan doon habang tinitingnan siya na nagpaplansa ng mga damit ko dahil natapos ko na kanina kay Saul at sa kanya, kaya sa akin na lang. Hanggang hindi ko na malayan na nakatulog na naman ako at dinala niya sa kama. Tulala ako habang tinititigan ang dalawang guhit. Pagkatapos naming ihatid si Saul sa paaralan ay talagang pumunta muna kami ng ospital na pagmamayari sa kakilala niya na doktor. Sa una, hindi ko talaga maintindihan ang mga kinikilos niya pero kalaunan ay natanto ko kung bakit kami naroon. May inabot ang doktora at pumasok ako sa CC habang nasa labas si Ignacio. Hindi ko na nilock ang pinto kaya malaya siyang makapasok. Nakita niya ang pregnancy test at alam niya na kung ano ang ibig sabihin nun. Umiti siya sa akin at pinatakan ng maraming halik ang mukha ko. At least alam ko na kung paano ko nabuo ang baby natin. Thank you, love. Let's get married for real this time. I want to spend my whole life with you and with our children, Jezat, Anya. Ang bilis ng takbo ng puso ko. Nakatitig ako sa mga mata niya, hindi ito panaginip at nasa harapan ko siya. Ignacio. Yes, love. I'm pregnant. Aha. Again.